Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na Imas Rehas. Nako, Senator Aimee at Marcoleta makukulong. Nakakagalit at nakakagigil na ito. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin ang balita mula po dito sa Makabagong Pilipinas. Nako, sabi po dito sa post nila, no? Sabi ni Remulla, baka isa rin siya. Ha? Baka isa rin siya sa mga senador na magpapasko sa kulungan. Nako po, ayan po ha. Yan po ang naging pahayag, no? Matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Senator Aimee Marcos na iniuugnay ang Pangulo sa umano'y paggamit ng droga, iniulat na pinag-aralan ngayon ng Office of the Ombudsman ang posibleng kasong maaaring isampa laban sa kanya. Ayon sa isang source, tinitingnan kung ang kanyang mga sinabi ay maaaring pumasok sa defamation, malicious political destabilization o paglabag sa Code of Conduct for Public Officials. May mga ulat din na bukas ang palasyo sa ipa-imbestigahan ang senadora. Aray ko po ha. Mas mauuna pa yatang makulong ha. Mas mauuna pang makasuhan itong si Senator Aimee Marcos kaysa po sa mga itinuturong mga mastermind ng flood control scandal mga kaubayan. Nagdulot ang isyo ng matinding tensyon sa loob ng administrasyon at lumalalang hidwaan umano sa pagitan ng magkapatid na Marcos. Ayan mga kaubayan. Yan, isa po yan si Senator Aimee Marcos, posible daw magpasko. Ibig sabihin, Imas Rehas ito mga kaubayan pag nagkataon Yun nga po, yung sinasabi ko kanina, baka mauna pa si Senator Aimee Marcos na makasuhan kaysa po sa mga totoong magnanakaw sa kaban ng bayan. No? Ayon po dito kay Mabilio Torres, pakiuna po si Babalina. Sino ba si Babalina ha? Ikaw Remulla ang magpapasko sa kulungan. Ayon po yan kay Antera Paypa. Ay, isa pa. Ito po sabi naman po ni El Catedral Jr. Republic Act 6713, malicious oral defamation which could lead to destabilization to incite people for sedition. Aba, yan daw ang ikakaso mga kaubayan. Pero teka lang, no? Kung defamation po ang ikakaso, no? Siguro ko mas maraming kaso si Jose Cler Castro. Di ba? Bakit di nyo unahin si Jose Cler Castro na kasuhan po ng defamation? Malicious oral defamation, di ba? Sa palagay ko lang po yan mga kaubayan. Di ba dapat DOJ ang sasampa ng kaso laban kay Senator Aimee kung meron man siyang nilabag? Bakit ombudsman ang mag-file ng kaso? Ganun talaga pag gusto mo talagang magpasikat, 'di ba? Kapag gusto mo ng press con, 'di ba? Pag gusto mong ikaw lagi ang nakikita ng taong bayan, ganyan ka, kahit hindi mo na trabaho, trabahuin mo. Yun yung mga taong sip-sip sa kanilang amo, 'di ba? Akala ko po kasi ang ombudsman walang amo kasi it is an independent institution, no? Pero bakit itong si Remulla, sip-sip pa rin ng sip-sip sa Pangulo, di ba? Sa bagay, siya po ang naglagay kay Remulla dyan Sabi nga po ng iba, ay inilagay po si Remulla sa ombudsman para advance party na po yan, no? Kasi alam na po nilang mangyayari siguro ang mga ganitong bagay, no?
Anyway, maliban po kay Senator Amy Marcos, mga kababayan, eto rin po si Senator Rodante Marcoleta. Nako, sabi po dito may show cause order versus Marcoleta. I-issuehan ng COMELEC ng show cause order si Senator Rodante Marcoleta dahil sa umano'y hindi tugmang donasyon sa kanyang sose noong nakaraang eleksyon. Ito naman si COMELEC Commissioner, Chairman Garcia. Sa dami-dami naman ng mga politiko, di ba? Si Senator Rodante ang nakita. Bakit kaya? Nagkataon lang kaya ito or may kumumpas kay Garcia? Ops, gumalaw ka na dyan. Wala na kaming isyong maipupukol dyan. Ikaw naman ang gumawa ng issue. Ito, pakinggan po natin to, mga kababayan. Magkaroon din ng venue para magkaroon din ng venue ang ating butihing senador makapagpaliwanag. Siyempre, napakahirap kasi sa social media, kasama na rin ng COMELEC kung ano lumalabas na sinasabi, baka akala hindi kami umaaksyon. So para po magkaroon din ng venue, ang lahat makapagpaliwanag, at the same time ang COMELEC din matingnan natin talaga yung mga dokumento, mag-i-issue rin kami ng show cause order. Kasama na rin yan doon sa ini-issue namin show cause order sa iba. So marapat din, nagagawin din namin ito upang hinga namin siya ng paliwanag. Total naman yung SALN ay naging public na dahil nilabas na rin po naman ng mga senador natin, and at the same time meron kaming copy ng SOSE. Technically talaga hindi naman para mag-motu proprio ang COMELEC. Kung kaya nga lamang para lang din sa katiwasayan ng lahat at saka para magkaroon ng complete transparency and accountability, gagawin po namin yon. At asahan niyo po sa mga susunod na araw may issue na po natin yung show cause order na yan. Kasi una, siya rin naman po ay nakapagpaliwanag din, may paniliwanag siyang kadahilanan kung bakit sinasabing hindi niya nailagay. Ang sa amin, tinignan din naman namin at nakita nga namin na yung amount na minention na nagastos, ay yun talaga yung nagastos. As kung saan nanggaling o paano yung pinanggalingan nung nagastos na amount na yun, yun ang ating gusto rin malaman. Kasi naman siyempre, nakalagay din kasi sa Omnibus Election Code sa Section 99 na dapat talaga yung mga kandidato, yung kanilang ginastos, tinanggap, ay naire-report din sa atin. Lalo na yung mga binigay o ginastos sa panahon ng campaign period. Kung hindi naman sa hindi dineclare, pero dineclare actually, pero ang sinasabi ay nung iba ay hindi daw tumutugma yung amount na yon doon sa nakadeklara sa kanyang SALN. So kung ang SALN daw ay ganito, bakit hindi tumutugma yung nagastos sa SALN niya? So maganda rin magkaroon ng paliwanag kasi siyempre ang COMELEC, para lang ipakita natin sa lahat na kami naman ay fair to everybody, at kung may mga ganyang klase na alingas-ngas, kontrobersiya, maganda na malaman din natin. So yan, ang COMELEC po ay fair, no? Fair daw sila, mga kababayan. So ayan. Ito ang naisip ko, nagkataon lang ba? Or sadyang sinasadya, mga kababayan? Kasi alam naman po natin na ngayon po, ang pinakamatinding tagapagsalita ng taong bayan against the government or nagpupuna sa gobyerno, dyan po sa Kongreso ay walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Ang akin lang naman, baka kababayan, baka pinag-iinitan, di ba? Sa dami-dami ng senador, si Senator Rodante Marcoleta lang. Sa dami-dami ng politiko, si Senator Rodante Marcoleta lang. Di ba? O dapat, kung fair and square kayo, mula sa taas hanggang sa pinakabababa, diba? Ipagpaliwanag sila. O, diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? At eto, pasadahan po natin, totoo pala yung sinasabi na 100 billion insertion, totoo pala. Ted Filon, Sir Ted Filon, nag-imbestiga na kung si BBM ay kasali dito. Talaga ba? Sabi kasi dito kanina, nakakagalit. Thumbnail. Nakakagalit at nakakagigil ito. Ito pala yun, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin to.
Okay. Oo. Anong gusto mong unahin sa mga nangyari kahapon? Kahapon po nagsampa ng demanda ang ombudsman. First po ito. Alright. First of many. Ayoko na munang unahan yan, pero ang atin po lamang ay maipaliwanag ano ho ba itong isa ng pangkaso. At ano ba ang point of contention dito? Ano ho malamang na naman ang bubutasan dito ng abogado ni Zaldico? Yung ho kasing sigurong iba, baka hindi na po lumaban dyan. Yung mga gusto hong maging state witness, di ba? Kasi dito kasama mga kapatid ang ilang pong taga-DPWH. Pero ito hong sinasabi kahapon ni Senator Ping Lacson, kahapon po sa aming panayam, hindi siya nabanggit ang pangalan, no? Doon sa sinasabi daw po na ang kanya pong hinala ay ginamit ang pangalan ng presidente. Kaya po nag-insert, totoo daw po yung insertion na binabanggit ni Zaldico na 100 billion pesos. Totoo daw po yun, yung mga nandoon sa listahan. Yung 80, I think mga 80% noon, ang sabi niya, no, yung 81 billion ay para po sa DPWH. Diyan po ito na-assign na listahan ng mga insertions. Kung may binabanggit po ang iba na nagdududa doon sa pahayag nitong si Zaldico na it doesn't add up, parang may mali, di ba? Kasi ang presidente, kung it's the president's budget, mga kapatid, ano ho, makinig kayo mabuti sa mga nakikinig sa atin ngayon ng mga uri manggagawa, sa mga nagpapagal po, sa mga naghihirap. Kasi ako nung pinakikinggan ko ito at binabasa ko muli yung transcript po ng ating interview at maging yung bahagi po ng ating panayam, talaga namang nakakagigil eh. Opo. Usapan natin dito muli, pera po ninyo, pera po natin lahat. No? Ang sinasabi, it doesn't add up. No? Kasi nga, ikaw ang gumagawa ng budget, ba't ka naman magsisiksik pa ng insertions mo? Diba? Sabay kam. Di po ba? Dapat sa simula pa lang, isama mo na yan. Right? Oo. Makes sense. Kasi nga, the president's budget. Okay. May nagsasabi naman din na may mga ibang katwiran kung ba't nangyari yun. So, isang tabi muna natin yun. Assuming talaga, okay, na ito po ay na-insert, na-isingit dahil sa, bakit? May tumawag. Tama? Na-isingit. Napanood mo yung clip, right? May tumawag. Oo, yung tumawag ay taga PLLO, right? Okay? Ang tumawag, mga kapatid, ay ito pong, nabanggit ko na ito di ba? Presidential Liaison, no? Officer, Presidential Legislative Liaison. Ito yung aking naikwentong posisyon dati na ikaw yung tulay ng presidente sa legislatura. Importante yan. May tumawag daw at sinasabi na utos ito ng presidente. Di ba yun ang binabanggit? Tama siya? Yes, okay. Ngayon, tama, right? Well, base sa pagkakaintindi ko, parang hindi tawag. Parang sinasabi nila harapang usapan, hindi ko masyadong sure. Pero balikan natin yan mamaya. Pero ang sinasabi kasi dito ay dalawang tao yung gumamit dun sa pangalan ng Pangulong Marcos Jr. Ba sa kwento ni, balikan natin yung kwento ni Bernardo. Ni Zaldico. Oo. Yung kwento ni Zaldico mismo sa kanyang video, yun na 100 billion insertion nga daw po ng Pangulong Marcos Jr. na sinasabi naman kahapon ni Senator Ping Lacson na may gumamit lamang sa pangalan ng Pangulo na dalawang tao. Nabanggit niya yan po kahapon sa kanyang interpellation, si resigned Executive Secretary Lucas Bersamin. So, ang problema nga dito, mga kaubayan, kung maniniwala ba, no, ang taong bayan na talagang walang kinalaman dito ang Pangulo. Kasi si Zaldico is a very credible source, no? Siya po talaga ngayon, whether you like it or not, mga kabayan, si Zaldico po talaga ngayon ang pinaniniwalaan, mas pinaniniwalaan sa lahat po na nagsalita. Sa lahat po ng nagsalita, mga kabayan, si Zaldico po ang mas pinaniniwalaan ng taong bayan. Siya po ang mas pinaniniwalaan ng taong bayan, the most credible source or witness dito po sa flood control scandal na ito. Diba? Pero ngayon, may kadramahan pong naganap sa Senado at hindi. No? Pinasisinungalingan nila yung mga sinasabi ni Zaldico. Diba? At hindi di umano kasama ang presidente kung yung mga alipores lang niya. At
si Yusek Olaybar. Paano ba banggitin ang pangalan nito? Medyo mahirap yung Sige. pangalang banggitin. Pagbasahin na po natin itong kwento. Oh, sige. Ang sabi po ni Saldico, nagsimula noong tumawag si Secretary Mena Pangandaman sa akin noong nag-uumpisa ang BICAM process. No? Okay. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions daw na mag-insert o magpasok ng 100 billion pesos worth of project sa BICAM. At sinabi ni Sec Mena, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin. Dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na iyon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin. Ito na po yun. No? At tinanong kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay, totoo nga po. Okay. So, nag-usap sa telepono, umano si Saldico at itong si Adrian Bersamin. Alright. So, sinasabi, ang tumawag ay ito pong si Saldico kay Bersamin. Ito ang kwento ni Saldico. Oo. Dalawang Bersamin po ito. Oo. Ibang Bersamin Ibang Bersamin po yung una, hindi si Ito po ES. yung apo. Oo, Grandnephew. apo. Okay. Ngayon, alas 6:25 na sana dyan po lamang kayo. Klaruhin lang po natin ito sa punto ng medyo meron din tayo mga katanungan dito po sa sinasabi daw po ni Bernardo kay Senator Ping Lacson. Okay, so, assuming, totoo ang sinasabi nga ni Saldico kasi kinukumpirma, tama daw yung banggit ni Saldico, di ba? 100 billion insertion. Tama yun, na meron Okay, ganun. ngayon, opo, kinukumpirma daw po ni Adrian Bersamin. Alright, fast forward tayo. Dito na po sa nangyaring insertions. At may kinekwento nga daw po si Bernardo, mga kapatid, na siya ay naghatid, nag-deliver ng pera para po dito sa insertions na ito. Alright? Okay. Ang nakakainis dito mga kapatid, dahil sa kung ikaw ay naghihirapan ngayon kung paano ka makakatawid sa araw na ito, kung paano ka magpapagamot sa anak mo may sakit o nanay mo may sakit. Dito pinag-uusapan nila mga kapatid na yun daw pong pera ay umabot sa 8 bilyong piso. 8 billion pesos. Na sa pamamagitan po ng 10 deliveries. Dapat dito armored vans. From 800 million Yun pesos kada delivery. ang sinasabi Oo. daw pong paghahatid ng pera dito. Mga kapatid daw po sa punto nang naipon na yung 2 bilyon sa isang van. At sinasabi po ni Bernardo, hindi pa kasi kinukuha daw po yung pera kasi nga may gulo sa panahon po ng kanilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tama, yun ang sinasabi kaya naipon yung pera. Okay. Ngayon mga kapatid, sinasabihan daw po ni Ginoong Bernardo, kunin mo na to kasi naiipon na yung pera. Matagal na nakapark sa basement ng Diamond Hotel. Okay. Ang sinasabi po dito ni Senator Lacson sa kanyang pagkikipag-usap daw dito kay Bernardo na meron siya kaupulampong lagdo, yung mga remittance niya dito. Sige, so, ang premise dito, ito pong si Bersamin, na sinasabing kasama itong si Olaybar, mga kapatid, di ba? Sa pagtanggap ng perang ito. Ang tanong natin dito is, sino-sino ba itong dalawang ito? Sino ba si Undersecretary Adrian Carlos Bersamin? Tignan niyo ho yung mga larawan dito, at saka itong si Trigib Olaybar. Si Trigib Olaybar, kinukumpirma po, na nag-resign na sa DepEd bilang isang undersecretary. Siya po, mamaya babasahin natin dito yung kanya. Basahin natin ang kanyang background, no? Opo. His DepEd profile says he previously worked under former Senator Ramon Bong Revilla and as Director for Political and Constituency Affairs at the office of Senator Sani Angara before he was appointed as DepEd Secretary. Okay. Meaning mga kapatid, dati siya sa office po ni Senator Angara, siya ay napunta ng DepEd. Pagpunta ni Angara sa DepEd, dinala niya. Alright, okay. Tignan niyo po yung mga profile niya, itong dalawang ito. Itong si Bersamin, mga kapatid, Undersecretary of the Office of the Executive Secretary and siya rin po nga ang na-appoint bilang PLLO head. Itong dalawang ito, ang babata pa nito, bilyon ang tinanggap nila. Saan nila din nila pera? Ito bang dalawang ito, ay, na sinasabing pinaniniwalaan po ni Bernardo na bibigyan niya ng komisyon doon sa mga proyektong ito, ay sosolohin lang yung pera?
So ayun mga kaubayan, isa lang po ang ibig sabihin doon ni Sir Ted Filon mga kaubayan, kung di Oo. Anong gusto sino mo po sino po ang nasa likod, okay? Sino po ang nasa likod ng dalawang ito? Sino po ang mastermind ng dalawang ito? Kasi sabi nga, mga bata pa po mga kababayan. Mapapaisip ka talaga. O kayo mga kababayan, sino po ba ang nasa likod ng dalawang batang tulisan? Hindi po tulisan. Mga batang matatawag magnanakaw? Ano ba? Mga kurakot. Sino kaya ang nasa likod nila, di ba? Siyempre, may nasa likod pa po yan. Huwag niyo pong gawing tanga ang taong bayan kasi hindi po maniniwala na itong dalawang batang mga opisyalis nito ay sila talaga ang mastermind. Ako. Sabi nga ni Sir Ted Filon, ang babata pa po nito. Anyway mga kababayan, ito pasadahan pa po natin ang video ito na kung saan naman Lucas Bersamin nilaglag si Bongbong Marcos ayaw madamay. Ito po ang pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Patay tayo dyan, banat ba? Yun yung mga words na narinig niya dito sa kanyang malapit na kaibigan. Tinanong pa natin siya kung ano pa yung mga ibang detalye ng napag-usapan nila. Hindi niya na ito ibinahagi sa atin. At hindi raw siya, ang sinasabi niya ay na parang nabunutan pa nga daw siya ng tinik. At ito daw ay prerogative ng presidente na palitan siya. At yun nga, hindi totoong nag-resign siya out of delicadeza. Maganda nga raw pakinggan pero hindi ito totoo. Ang tanging sulat na pinadala niya ay yung sumusunod siya sa prerogative ng Pangulo, walang resignation letter. Tingnan natin ang pahayag ni Bersamin. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sana sulat sila na ilalabas. But they accepted nothing. Nako, dating Bersamin, baka bigla may lumabas na sulat. Si Auntie Claire. Alam mo naman si Auntie Claire, ang tagapagligtas ni Marcos. Baka may labas, eto, may resignation letter. Alam mo naman yun. Ingat ka. Pero at least inunahan niya na. Wala akong resignation letter. So talagang sinibak siya. Fired. Ika nga. And again, wala man lang decency yung pagsibak sa kanya. Walang honor, ika nga. Bakit? Pinadaan sa iba? Anong katarantaduhan yun? Okay sana kung pinadaan sa... although siya na yung pinakamataas sa secretary. Kaya nga executive secretary. Sana man lang kung pinadaan siguro sa asawa, halimbawa. Wala nang tataas sa kanya, hindi asawa eh. Yeah? Sana kung ganun. Hindi eh. Hindi galing sa Office of the President. Baka kabit. Ang bihirang buhay eh. The message was very clear that I had to go. Ako naman hindi naman ako linta. Nako po, patay tayo dyan. Gago! Bakit? May kilala po ba kayong linta? Ako may kilala akong linta. Di alam nyo, kahit pa paano, yung respect ko dito sa mama na to, umangat eh. Alam mo yun? Kahit pa paano, kasi at least, eto, hindi siya yung nanahimik. Diba? Hindi siya yung nanahimik at ayaw, huwag na tayo dyan. Bahala na lang sila dyan. Kung ano gusto nilang gawin sa akin, kung ano gusto nilang palabasin. Hindi. Sinabi niya ang totoo. Sinabi niya ang totoo na sinibak siya at hindi yung presidente nagsibak sa kanya. Diba? Ganun. At least sinabi niya yun. At least, hindi siya parang linta. Gago! Ako may kilala akong parang linta. Linta talaga. At yan po ang mananalong 3 GCash, yung makakapagsabi ng tama kung sino yung linta na yun. Yung linta. Sigurado ko, alam nyo na kung sino yung linta na yun. Hindi ko papangalanan, pero yung unang 3 makakasagot nun, ay may GCash na tigpa 500 pesos. Yun! Alam ko, kilala nyo na yun, kung sino yung linta na yun. Ayun ay tagapagtanggol. Hindi pala tagapagtanggol, sorry. Tagapagsinungaling ni Marcos.
Alam mo, Jiggy, tinanong din natin si former ES Bersamin kung kailan sila huling nag-usap ng Pangulo or kung nakausap man lang niya ang Pangulo about this. Monday night ay nagkaroon daw sila ng face-to-face na pag-uusap. Around 30 minutes silang nag-usap pero again, hindi rin niya idinitalye kung ano yung kanilang napag-usapan. Jiggy. Itong pinapakita natin na si dating Yusek Adrian Bersamin, na apo ni dating ES Bersamin, ano reaksyon na nakatatandang Bersamin dito sa pagkakadawit ng kanyang apo? Naitanong din natin nga yan, Jiggy, apo sa pamangkin ni dating ES Bersamin si Yusek Adrian Bersamin. Kahapon, sinabi ni Senator Lacson nga na ginamit umano ni Adrian ang pangalan ng Pangulo para magsulong ng budget insertions. Base yan sa sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Senator Lacson sa isang tawag sa telepono. Ito, for context also, si Adrian ang sinasabi ni Zaldico na nakausap niya para kumpirmahin si PBBM ang nagpapasingit noong 100 billion pesos na budget. Pero sabi rin ni Bernardo, posibleng kasama ni dating DepEd Yusek Trigiv Olivar si Adrian nang tanggapin ang bilyon-bilyong pisong kickback mula sa budget insertions. Pero ang sabi ng dating Executive Secretary, hindi niya naiintindihan bakit nadadamay ang kanyang apo. Narito ang kanyang pahayag. Mahal na mahal ko si Adrian para kong sariling anak na. Napakabait na tao yan. Kaya yung pag-i-implicate sa kanya ng masama, hindi ko gusto yan. Hindi ko sinasang-ayunan yan. Jiggy, posible rin daw na konektado ang pagkakasangkot ni Yusek Adrian sa pagpapabitiw sa kanya sa pwesto. Matagal na rin daw nagkatrabaho sa kanya si Yusek Adrian mula pa noong SC days ni Bersamin. Jiggy. Yung mismong issue ng pagkakadawit ni dating ES Bersamin sa budget insertion, anong tugon niya tungkol rito? Ito, Jiggy, for context, sabi ni dating DPWH Undersecretary Bernardo kasi tinanong niya si dating Executive Secretary Bersamin kung paano marirelease itong 52 billion pesos na kickback. Ang sagot daw ni Bersamin sa kanya, we will take care of it. Diretsahang yang itinanggi ni dating ES Bersamin at nagulat daw siya sa aligasyon. Sabi niya, triple hearsay yan. Wala raw siyang alam na iniimbestigahan siya rin ng ICI kung meron lalantad daw siya. Grabe yung mga pangyayari, no? Malupit yung pangyayari, mga kababayan. Ito po ay, sa tingin ko talaga, kawawa eh. Sabi ko, sa tingin ko lang ito yung galawan ng mga bangag. Oo. So yan mga kababayan, sa akin naman po, walang papatunguhan itong administrasyong ito mga kababayan. Bakit? Instead po na mag-focus sa pagpapaunlad ng ating bansa. Kasi dapat yung po ang ginagawa nila ngayon, hindi eh. Parang sila mismo naghahabulan. Sila within their groups. Diyan mismo sa kanila nagsisimula yung pagbagsak ng Pilipinas. Instead na palaguin, wala na. Siguro ko kung matatapos man po yung termino ni President Bongbong Marcos Jr., wala silang ibang gagawin kung di i-correct po yung mga pagkakamali nilang nagawa. Diba? Hindi po sila magpo-focus to make our country progressive, mga kababayan. Magpo-focus po sila sa pag-correct sa mga kalukuhan nila, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.